kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy tayong naglalakbay ngayong Kwaresma patungo sa krus ng ating kaligtasan. Kaya nga't magpakumbaba tayo. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at mabagong buhay. Ngunit kung isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya nung una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama,
Mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan nung una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig nyo, nang unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapa sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog
sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at magandog sa Diyos. Kung may sakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Araw ng debosyon, kaya't ngayong Biyernes, nagbabalik tayo at nagpapakita, lumalapit at nagbibigay pugay sa Kanya. Siguro nga sa atin, automatic na kapag Biyernes, kahit siguro aantok-antok ka pa, kahit marami kang iniisip, ay dinadala ka ng paa mo dito sa Quiapo dahil hindi buo ang araw mo, ang linggo mo, kung hindi ka makalalapit, makatatawag sa Kanya. Kanina lang, kung napansin nyo, nung nagsisimula tayo ng misa, at napansin ko ay bandang nandyan na sa may bahaging baba na ng simbahan, bumaba na yung pusa ng Nazareno. Kung kayo'y suki dito sa Quiapo, ay mapapansin nyo lagi yan. Siya lang ang siga dito sa Quiapo na hindi pwedeng sitahin ng mga ihos, maging ng pari. Kaya kanina nung bumaba siya mula sa altar at naglakad dyan sa gitna, at alam ko ngayon umaali-aligid na dyan sa may inyo, at hindi nyo siya papansinin, baka ayaw nyo pang saktan dahil alam nyo, kagagaling lang niya sa taas. Nauna pa siya sa inyo sa taas. Kung kayo, mamaya pa lang kayo lalapit sa likod, tapos na siya doon, nakababa na siya, at mamaya ay babalik siya. Pero alam natin na ang pusa na yan, ang pusa ng Nazareno kung tawag namin, makailang beses na siyang pumanik. Mas nakakalapit siya kaysa sa atin. Pero alam natin, sabi ko nga dati, pagbaba niya, pusa pa rin siya. Ganun pa rin ang gagawin niya. Matanong ko nga po, tayo kaya? Tuwing Biyernes, nandito tayo, o baka araw-araw pa, nandito tayo. Pagkatapos ng misang ito, ganun pa rin ho ba tayo? Pumasok ka sa simbahan, baka nagngingit-ngit ka pa dahil naalala mo ang mga sama ng loob mo, ang mga galit mo, ang mga hinanakit mo, at uuwi ka mamaya, ganoon pa din. Baka nga lumala ka pa kasi nung nagsimba ka, nakita mo yung isang tao, kamukha pa nung kaaway mo.
Kaya mas naalala mo palalo. Naamoy mo, ganun ang pabango pa nung kinaiinisan mo. Hindi na nga nabago, lumala pa. Ito ang babala ng ating Panginoon. Sabi ko nga rin po kanina, nagpapatuloy tayo ng paglalakbay ngayong Kwaresma, ang panahon ng kabanalan, pagsisisi, pagbabalik loob, at pagbabagong buhay. Matatapos kaya ang Kwaresma nang walang nabago sa atin? Siguro nga po, dadagdagan natin ang panalangin, ang kawang gawa, ang mga sakripisyo. Pero ang tanong, sa paggawa natin ng tatlong bagay na ito, nabago ba talaga ang buhay natin? O sumunod lang tayo? Kwaresma dapat mag-ayuno. Kwaresma dapat mag-istasyon ng krus. Kwaresma dapat magbigay ng limos. Pero mga kapatid, mga kadeboto, kaya natin isinasagawa ang mga bagay na ito dahil ito'y mga paraan para lipulin sa ating kalooban ang nakahadlang sa atin ng ating ugnayan sa Diyos, ugnayan sa isa't isa, at maging ugnayan sa sarili natin. Ito ang pakatandaan natin. Ginagawa natin ang mga bagay na ito, ang pagsunod sa batas, upang lalong suriin ang ating sarili. Upang lalo tayong hindi lamang makasunod sa gawain ng Diyos, kundi upang lalong matularan, maging kawangis ang Diyos. Kaya tayo nagdedebosyon sa Poong Jesus Nazareno, hindi lang para sumunod sa Kanya, kundi upang makatulad niya. Kaya nga, ang isang napakagandang halimbawa ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, suriin natin, kamusta ba ang galit? Gaano ba ang galit ngayon sa puso natin? Sabi nga, oo, ang utos, huwag kang papatay. Siguro nga po, sasabihin na iba sa inyo, bakit ako mangungumpisal, Father? Hindi naman ako nakapatay ng tao, tulad ng iba dyan. Hindi naman ako nagnakaw, katulad ng iba dyan. Hindi naman ako nanghalay, katulad ng iba dyan. Siguro nga mga kapatid, yung gawang iyon, hindi nating ginagawa o hindi pa nagagawa. Pero kung hindi natin sinusuri ang sarili natin, yung nagsisimula at sumisibol na maghahatid sa atin sa bagay na iyon, at kung hindi pa natin yung lilipulin, darating ang panahon, hahantong din tayo sa mga bagay na yan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, oo, huwag kang papatay. Pero, ang mga nagsasabi na napopuot sa kanilang kapwa, ang nagsasabing, ulul ka, ay mapapa sa apoy ng impyerno. Hindi mo pa nga siguro sinasaktan ang katawan niya, pero sinasaktan mo na ang kanyang pangalan. Hindi mo pa nga siguro siya pinagbubuhatan ng kamay, pero nagsisimula ka ng magkalat ng nakasisira sa kanya. Itinatanim mo na ang galit sa puso mo. Siguro nga, hindi ka nagnanakaw, pero naghahangad ka na naman ng masyadong marami. Kaya hindi ka na kontento kung ano meron ka. Kaya darating ang panahon, maghahangad ka na ng sobra.
At kung hindi mo yan makuha sa sarili mo, hahangarin mo na yan at kukunin mo na yan sa iba. Kaya't ngayong Kwaresma, ang panawagan sa atin, suriin ang kalooban. Huwag lang natin tanungin, ano ba ang ginagawa ko? Kasi minsan may ginagawa tayo, pero wala doon ang kalooban natin. May ginagawa tayo, hindi pa talaga nito binabago. Kaya nga pwede kang magsimba araw-araw, mamanata lagi, pero hindi pa ito lubos na tumatalab sa kalooban natin. Gaya ng pusa ng Nazareno, lagi yang nasa taas, lagi yang nandito, daig pa tayong lahat. Pero hindi naman talaga siya mababago. Hindi natin siya masisisi. Hindi siya pagagalitan. Hindi siya mapagsasabihan ng Nazareno, lagi ka nagpupunta rito, dikit ka ng dikit sa akin, hindi ka naman nagbabago. Ang pusa ho, absuelto. Pero tayo, mukhang hindi tayo maabsuelto ron. Dahil binigyan tayo ng pag-iisip, binigyan tayo ng puso, binibigyan tayo ng kalayaan bilang mga tao upang piliin ang tama, suriin ang mali, itakwil ang masama. Kaya't mga kapatid, ngayong Kwaresma, wag lang natin tanungin ang sarili natin, ano na ba ang ginagawa ko? Maganda ring paraan ng pagsusuri. Ano na ba ang nasa kalooban ko? Ano ang nasa isip ko? Sa mga sandaling ito ngayon, kamusta ka? Galit ka ba? Naiinggit ka ba? Naghahangad ka ba ng marami sa buhay mo? Natutukso ka bang maghiganti? Ano ang bumabagabag sa kalooban mo na hindi mo mabitaw-bitawan? Kaya hirap na hirap kang magbagong buhay. Ang Kwaresma, panahon ng pagsisisi. Pagsisisi, hindi lang ang magsabing, sorry po, kung hindi ang tunay na pagsisisi ay humahantong sa pagbabago. Opo, hindi ganon kadali. Hindi isang tulog lang, mababago na tayo. Hindi isang kumpisa lang, maiiba na ang lahat sa buhay natin. Kung papaano ang poong Nazareno, nakikita natin, pasan-pasan ang krus araw-araw. Bumabangon mula sa pagkadapa araw-araw. Ganon din ang tunay na deboto. Araw-araw nagsusumikap. Araw-araw nagsusuri. Araw-araw nagbabago. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy kaming naglalakbay kasama mo ngayong Kwaresma, patungo sa krus ng aming kaligtasan. Dalisayin niyo po ang aming pagsunod. Hindi lamang kami sumunod sa gawa, kung hindi tingnan din ang aming kalooban upang ang aming pagsunod ay maging buong buo. Mahal na pong Jesus Nazareno, linisin niyo po kami, lalo na sa mga galit, sa pagnanais maghiganti, sa mga sama ng loob na itinatanim namin at mahirap bunutin at tanggalin.
Kaya tuloy hirap din kaming magbago ng buhay. Kayo pong aming kapayapaan. Kayo ang dakilang awa ng Ama. Sa paghingi namin ng tawad, bigyan niyo rin po kami ng inyong nag-uumapaw na awa upang kami rin matutong magpatawad, matutong humingi ng tawad, matutong makipagkasundo upang matanggap namin ang iyong walang hanggang kapayapaan. Tulungan niyo po kaming magbago. Tulungan niyo po kaming tunay na makasunod sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao. Labis na pagtatalo-talo at pag-aaway-away. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ang ating tugon, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan, at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tahimik natin idulog ngayon ang iba pa nating kahilingan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsiyo Manalangin na po kayo mga lahat. kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mo magdulot ng iyong pakikipagtipan
upang ito'y aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pangmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo,
at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong galang at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung naiiba ang aming kalooban sa aming ginagawa. Patawad po kung hindi kami tunay na nagsisisi, kung nagiging matigas ang aming puso at ayaw din naming magpatawad at humingi ng tawad. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus sa Sareno, ang ating kapayapaan, ang siyang lubhang mauwain at tutulong sa atin magbagong buhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pusong umiibig, walang nananaig, kundi yaong pananalig sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyang pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Bawat tao'y nalulubal at di mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mo, dalisay, hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyang pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyang
mananatili kailan paman. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa, Series 3, Nangungulila. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa siya ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page para sa iba pa pong tulong pang-edukasyong pinansyal at diskwento at mga scholarship. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 824-5609, 0966-212152. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazarene Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m.
Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. hanggang 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At sana pag-uwi nyo, hindi tayo katulad ng pusa, may nabago sa atin dahil nakatagpo natin ng Nazareno. Salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapatuloy po na pagsaayos at paggawa sa ating simbahan. Sana po marami pa rin mga deboto ang tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Pagsusuri, pagsisisi, at pagbabago ang diwa ng Kwaresma. Huwag lang natin tanungin kung ano ang ginawa natin. Tanungin natin kung ano ang nasa kalooban natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at lakas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal
Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.